Bago ko umpisahan yung kwentong ito, nais ko lamang po munang batiin ng isang magandang araw ang ating butihing narrator at maging yung masugid nitong mga tagapakinig. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Junray. Hindi ko tunay na pangalan. Ipinanganak sa Bulacan pero sa kasalukuyang taon ay naninirahan dito sa lalawigan ng Leyte. Kasama yung aking pamilya na mahilig din pong makinig sa mga kwentong kababalaghan sa inyong channel. Lagi po naming sinusubaybayan ang bawat upload ninyong kwento. Lalo na nga ng panganay kong anak na nahilig rin sa pakikinig ng mga katatakutan. Yun na kasi yung ginagawa naming libangan tuwing nagpapaantok. Kung kaya ay naisipan ko ring magpadala ng aking sariling karanasan. Nang sa ganoon ay may bahagi ko rin sa iba pa ninyong mga tagapakinig yung aking sariling kwento. At ipagpapasalamat ko po kung sakaling mapili nga ninyo itong kwento ko. Ito na nga po. Ang kwentong ito ay hango sa tunay kong karanasan noong ako ay binata pa lamang. At nang minsang pumunta kami ng mga kamag-anak ko sa isang liblib na sitio sa parte ng Capiz. Hindi ko na lamang po babanggitin pa yung eksaktong lugar kung saan nga naganap ang pangyayaring ito. Sa kadahilan ng baka may mga taga roon na nakikinig rin sa inyo. At para na rin sa seguridad ng mga kaanak kong kasama ko noong mangyari yung kababalaghang ito. Nangyari po ito taong 1991. At sa pagkakatanda ko po ay nasa edad 20 na rin ako noon. Nang mga panahong ito ay nagbakasyon ako sa bahay ng tiyuhin ko. Mangilan-ngilan pa lamang yung mga sasakyang nakakarating doon sa sitio noon. Gaya na lamang ng habal-habal na motor. Pero hindi ko naman may tuturing na sobrang liblib ng lugar ng tiyuhin ko. Dahil marami-rami na rin yung mga naninirahan doon. Partikular na nga yung kaanak ng tiyuhin ko. Bale, tiyuhin ko po ito sa side ng tatay ko. Mas malapit ako sa mga kaanak ng aking ama kaysa sa mga kaanak ng aking ina. Gawa ng may pagkamahadera yung pag-uugali ng mga kaanak ni mama. Mababa lang yung tingin nila sa amin at hindi ko yun gusto. At sa totoo lang, mababa rin po yung tingin nila sa pamilya ng tatay ko. Kung tutuusin nga, mas maganda pa ngang kasama yung mga simpleng tao kaysa doon sa matataas yung tingin sa kanilang sarili. Dahil lamang sa mapera yung mga ito. Mas masaya po talagang kasama yung sa side ng tatay ko. Walang kaarte-arte sa kanilang sarili. Kaya naman kapag may pagkakataon, ay sa mga kaanak po ng aking ama, ako nagbabakasyon. Nung naroroon na nga ako sa tirahan ni Tito Emilio, magiliw niya akong pinapanik sa loob ng kanilang bahay. Konting kamustahan at maging yung mga pinsan ko ay walang pagsidlan nang sayang kanilang nararamdaman nang makita nga nila ako. Pinsan, punta tayo doon sa kabilang baryo. Panimulang aya pa sa akin ni Jimboy nang minsang pumunta ito sa bahay ni Tito Emilio. Kasama nga yung isa pa naming kamag-anak na si Art. Ay daran lang po namin itong si Art. Tinanong ko nga siya kung ano nga ba yung gagawin namin sa baryong pupuntahan. Agad naman niyang sinabing piyesta raw sa baryo kung saan nga naninirahan yung babaeng nililigawan niya at iniimbita siya nito sa kanilang bahay. Nahihiya naman daw siyang pumuntang mag-isa kaya naisipan niyang isama kaming dalawa ni Art. Ganoon ba? Mukhang malabo yatang masamahan kita. Kilala mo naman si Tito Emilio, di ba? Mas mahigpit pa nga yun sa nanay ko eh. Nakangiti ko namang tugon. Ako nang bahala kay Tito. Kaunting pangungumbinsi ko lang at papayag naman yon. Anya pa at may halong pagmamayabang. Natawa naman ako at sinabihan itong, talaga lang ah. Baka naman kapag kaharap mo na si Tito Emilio, uurong rin yung dila mo
at hindi na makapagsalita. Higit sa lahat, baka mangatog pa yung tuhod mo. Wika ko naman noon. Wala ka namang bilib sa akin insan eh. Sinasabi ko sa'yo, kayang-kaya kong mapapayag si Tito Emilio na isama kita sa Karatig Baryo. Anya pa habang nakangiti. Hindi niya nga ako tinigilang kulitin, Sir Dan, hanggat hindi niya ako napapapayag. Kung kaya't sinabi ko na lamang sa kanyang bahala siya. Ipagpaalam niya ako sa tsuhin namin. At kung papayag ito, edi sige. Sasama nga ako sa kanilang dalawa. Nung araw ngang yon, ipinagpaalam na nga ako ni Jimboy sa tsuhin namin. At bago yun pumayag, nasermonan muna kami. Sinabihang umuwi kaagad at magpapaabot ng dilim. Dahil alam naman umano ni Jimboy ang kalakaran sa kanilang lugar. Maraming mga kababalagan yung nangyayari sa katabing lugar natin, Jimboy. Kaya bago pa magtakip silim, kailangang nandito na kayo. Dahil kung hindi, pupuntahan ko kayo sa Karatig Baryo. At ako mismo yung susundo sa inyo. Wika pa nga ng tsuhin namin. Opo, Tito. Huwag kang mag-alala. Makakaasa ho kayong uuwi din kami ng maaga ni Pinsan. Wika pa nga ni Jimboy sa aming tsuhin. At matapos nga naming makausap itong si Tito Emilio, ay sandali lang akong nagbihis bago kami umalis ng mga pinsan ko. Habang naglalakad nga kami, nung una'y akala ko malapit lang yung baryong aming pupuntahan. Pero parang hindi. Sa kadahilan ng mahigit kalahating oras din po kaming naglalakad at pansin ko ay puro kakahuyan lamang yung aming dinaraanan. Kaya medyo napaisip nga po ako noon. Grabe, ang layo pala dito ano? Bulalas ko pa nang masipat ko na ngang papalapit na kami sa aming pupuntahan. Napatingin pa ako sa paligid nang mapansin kong tila ba medyo madilim nga sa lugar na ito. Dahil sa mga naglalakihang punong nakapaligid. Idagdag pang marami ring mga talahiban at mga baging sa tabi ng daanan. Ano bang klase yung mga taong nakatira dito, insan? Bakit parang wala man lang silang pakialam dito sa kanilang daanan? Ang daming baging sa gilid oh. At baka mamaya akala mo baging lang yung nahawakan mo. Yun pala ay ahas na. Hindi man lang nilinisan yung gilid ng daanan. Sambit ko pa nga po noon. Sinabi naman ni Pinsan na hindi raw niya alam. Yun pa lang din daw yung unang pagkakataon na makapunta siya sa bahaging yon ng baryong ito. Anya pa, nakilala raw niya si Angie, yung nililigawan niya, sa pinagtatrabahuhan nila. At nagka-interes lang daw siyang ligawan ito. At ngayon nga, ay inimbitahan siyang pumunta sa bahay ni Angie. Kaya't sinabi lang daw sa kanya ng dalaga kung saan ito nakatira, kahit hindi pa siya nakakapunta dito. Hindi rin daw ito pwedeng sunduin ng dalaga sa bungad ng baryo, dahil marami pang gagawin sa kanilang bahay. Kaya tinanda na lamang daw niya yung mga sinabi ni Angie, upang matunton niya ang bahay nito. Noong tuluyan na nga kaming makapasok sa baryo, Sir Dan, ay bumungad sa akin ang napakabahong amoy na parang pinaghalong amoy ng tae ng manok at bulok na bangkay ng hayop. Basta, kakaiba. Napadura pa nga ako sa lupa ng aking laway dahil pakiramdam ko ay biglang pumasok sa sikmura ko ang kakaibang amoy na aking nalalanghap. Habang naglalakad na kami papasok, ay may mga mangilan-ngilan kaming nakakasalubong. Hindi ko mawari kung bakit tila ba napaka-weirdo kong makatingin sa amin ang mga tao. Parang kulang na lang ay dambahan kami ng mga yon at hindi inaalis ang pagkakatitig. Hoy insan, bakit sila nakatitig sa atin? Nakakailang tuloy na maglakad. Tanong ko pa nga po sa pinsan ko noon. Dahil sa hindi kami nilulubayan ng tingin ng mga taong nakakasalubong namin.
na para bang naninibago sila sa mga bagong salta. Hayaan mo na lang sila, Insan. Ganyan lang siguro makatingin ang mga yan. Baka bihira lang silang makakita ng taga-ibang baryo. Basta, Insan, huwag ka lang lalayo sa amin ni Arta para hindi ka maligaw. Tugon naman po ni Jimboy noon sa akin. Sumang-ayon ako sa kanyang sinabi at hindi na muling nagsalita pa. Ngunit habang tumatagal, ay naramdaman ko ng matatalas na nga yung tingin na ipinupukol sa amin ng mga taong nakatira sa baryong yon. Nakaramdam na ako ng kaba. Lalo na nga noong hindi mahagilap ni Jimboy yung bahay na aming pupuntahan. Sa isip ko noon, naliligaw yata kami at bakit hindi nga niya makita yung bahay na aming pupuntahan at palayo na kami ng palayo sa bungad ng baryo. Idagdag pang mukha namang walang piyestang ginaganap sa baryong pinasukan namin. Dahil wala man lang akong nakikitang nagkakasiyahan. Insan, sigurado ka bang ito yung baryong sinasabi sa'yo ng babaeng niligawan mo? Pabulong ko pang tanong sa kanya. Oo naman, Insan. Sigurado ako. Tugon naman po niya at nahahalata ako sa kanyang parang nalilito na rin po ito. Panay na kasi yung kanyang pagsipat sa mga kabahayan. At bumabagal na rin yung paglalakad namin. Maya't maya pa ay napapakamot rin siya ng kanyang ulo. Ilang sandali pa nga yung nakaraan ay kakaiba na rin talaga yung nararamdaman ko. Kinukutuban na akong may kakaiba sa baryong yon. Nang sa maya-maya pa ay nanlaki yung mga mata ko nang masipat sa gilid ng isang bahay ang isang lalaki na nakagapos na parang baboy nakakatayin. May nakabusal sa kanyang bibig at may mga bahid ng dugo ang kanyang katawan. Ngunit sa isang kurap lang ng mga mata ko ay bigla na lang yun naging baboy ramo. Kinusot-kusot ko pa nga yung aking mga mata sa pag-aakalang namamalik mata lamang ako. Napabuga ko ng hininga at nagsabi sa sarili, ano ba yan? Gutom na yata ako ah. Kung ano-ano yung nakikita ko. Sabi ko pa. At halos lahat ng mga bahay na aming nadadaanan ay may mga pulang likido akong nakikita sa mga pader. At ang ibang mga bahay ay may tumutulo pang likidong pula na animoy dugo na nagmumula sa sahig ng kabahayan na nakaangat sa lupa. Maging ang mga taong nasa bakuran ng bahay ay kakaiba na yung titig ng mga ito sa amin. Para bang mga aso ang mga itong nauulol at handang lumapa anumang sandali. Patong-patong nakabatilakbot yung nararamdaman ko ng mga sandaling yon at hindi ko na alam yung gagawin. Lalo na nga nang sa hindi kalayuan ay may nakita akong lalaking may dalang itak na naglalakad papalapit sa amin. Mabalasik ang mga mata nitong nakatingin sa gawin namin at hindi yon inaalis. Habang dahan-dahan itong inihakbang ang mga paa. Maya-maya pa, nakarinig na ako ng malakas na paghagok ng baboy na mas lalong nagpakilabot sa nararamdaman ko. At nung nagpalingalinga nga ako, hindi ko naman yun mahagilap kung saan nga ba nang gagaling. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Tol, lumabas na kaya tayo dito sa baryong ito? Mukhang mali yata yung napasukan natin. Rinig ko pang wika ni Art at marahan na nga kaming umatras. Tara na, Insan. Sambit naman ni Jimboy. At sinabihan na akong bumalik na kami sa nilalakaran namin at hanggat maaari ay bilisan ko umanong maglakad. Tumango ako sa pinsan ko at tulad nila ay binilisan nga namin yung paglalakad. Noong sinubukan kong lingunin ang taong merong bitbit na itak, ay nakita kong mabilis na rin po yung naglalakad at patuloy pa rin kaming sinusundan.
Kaya naman ang ginawa namin ay halos lakad-takbo na. Habang pigil yung hininga. Meron din kaming narinig na huni ng ibon na animoy uwak at pahina po yun ng pahina. Kaya doon na nga po kami napatakbo ng mabilis. Hanggang sa paglipas ng ilang sandali ay nagawa naman naming makalabas ng baryo. Patuloy pa rin kami noon sa aming pagtakbo. Lalo at mabibilis rin po kaming tumakbo noon. At hindi kalaunan ay may isang grupo kaming nakitang naglalakad papasalubong. Kagad na sumigaw yung babaeng kasama doon sa grupo na aming makakasalubong. At tinawag po nito yung pangalan ng pinsan ko. Noong tuluyan na nga po kaming nakalapit, ay nawala na rin yung nakakapanghilakbot na ingay na aming naririnig. Napabuga ako ng hininga pagkalapit at napakapit pa nga ako sa braso ng pinsan ko. Dahil parang napuputulan na nga ako ng ugat sa leeg dahil sa kaba at sa pagod. Habang naglalakad na kami palayo sa baryong pinanggalingan namin, ay nagtanong pa nga yung dalaga sa amin kung bakit galing kami sa baryo ng mga aswang. Sinabi naman ng pinsan ko na ang buong akala nito ayun nga yung baryong tinutukoy ni Angie sa kanya. Mabuti na nga lang at kakilala ni pinsan yung babaeng ito. Napailing na lang din yung dalaga at nagsabing maling baryo yung aming pinasukan. Naligaw umano kami. Dahil hindi naman daw yun yung baryong sinasabi nito. Hanggang sa makita na nga rin po namin si Angie. Ang sabi nito, mabuti na lang daw. At nakita daw kami ng pinsan niyang papunta sa baryo ng mga aswang. Kaya tinanong daw siya nito kung dumating na nga ba yung kanyang mga bisita. Dahil may nakita raw itong 3 binatang naglalakad papunta doon sa baryo ng mga aswang. At nung nilarawan nga nito yung aming mga itsura, ay kinutuban daw sila Angie na baka kami na ngayon. Kaya nga raw pinaghanap na nga nila kami. Mabuti namang nakita kami ng kanyang mga kasama. Nakilala rin nga ng pinsan ko yung isang babae. Magmula po noon ay hindi na nga ako sumasama sa mga kaanak ko kapag may mga galang pupuntahan ng mga ito. Maliban na lamang kung si Tito Emilio, yung kasama ko. Dito ko na rin po siguro tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Paalam.